Hi, Miss Hussein. Kamusta na dyan sa Pilipinas? Hello, Miss Vicky. Good afternoon po at sa lahat ng ating mga subscribers and followers. Ito po, napaka-init pa rin po sa Pilipinas. Pero may paminsan-minsan pag-ulan, pero mas matindi pa rin po ang init. Yung brownout. Mukhang madalas ang brownout sa inyo, no? Yes po, nagkakaroon po ng rotation brownout sa iba't ibang lugar. Para nga daw po makatipid sa kuryente. Kaya may rotation brownout na pong tinatawag. Schedule po ito. O halimbawa, oras na ito, date na ito, itong lugar na to, ganun po, palitan po. At saka ganun din po ang tubig. Sa ngayon po, wala ang tubig itong Cavite. Itong Bacoor. Ito po sa amin sa Bacoor. Toka-toka na. Kumbaga sa parang noon, nung nagkaroon ng tsunami dito sa Japan, ganyan, toka-toka. So, ibig sabihin, meron kayong announcement lagi. Saan nyo nakikita announcement? Meron naman pong advisory. Makikita mo naman po sa Facebook. Dadaan naman sa wall mo tulad itong sa tubig. Kahapon, pasa-pasa na lang po, nabasa ng isang kakilala, pinasa sa atin, at pinasa rin po natin sa mga ibang mga kasamahan. Kaya po nalaman natin na mula pa po kagabi, wala kaming tubig, alas 9 ng gabi hanggang sa ngayon. Ang sabi po, ang schedule is mula kagabing alas 9 hanggang mamaya alas 10 ng gabi. Oh my God! Paano magsi-CR? Kaya nga po, nag-ipon na. Kaya po may advisory sila para habang maaga, mag-ipon na kayo ng tubig. Para pagdating ng time na wala na yung tubig, may inaipon na. Kaya kagabi, ipon na kami. Oo, kasi... May mga ginagawa din daw po kasi, mga nasira linya ng tubig. Oo. Kasi sabi nga, di ba, okay lang wala ang kuryente, pero ang tubig, importante yan no? Kaya buti na lang may advisory sila, kaya makakapag-ipon ka pa rin. Oh my God, kaya nga Kaya eto, ngayon naman wala tayong live pero meron tayong Q&A kapares nito. So mga kababayan ko, yan po si Miss Hussein. Mga katanungan nyo, sasagutin po natin ngayon Okay, Miss Hussein, ang ingay ng aso ko rito, pasensya na. Pag may dumadaan kasi o kaya may dumarating, naging ganyan yan. Naku, may sound system tayo ngayon, si Ken. Onegay? No. Naku talaga. Oo, ganyan siya pag may dumarating kasi Yan ang sound system dito Hanggat di niya nakikita yung kung sino yung dumating, di siya titigil. Yun naman ang niya. Oo, Ken, come here. Dali. Come here. Quiet. Good boy. Shh. It's okay. Ayan na. Dumating na kasi yung kanyang amo. Anyway, Miss Hussein, pasok tayo sa mga katanungan. Yes po, sa ating po unang katanungan, bali, ito po ang tanong niya. Ma'am, ask ko po, from Kokomin, Hokkien po, lumipat po ako ng Shakai Hokkien, January last year. Kailangan ko po ba itong i-report sa City Hall? City, Kokoming Ken up to Shakai Hokkien. Yes. Shakai Hokkien. Oo. Dalawa yan Either ang magre-report kung Hakengai siya ka, kung agency ka, yun ang magre-report o yung kumpanyang pinapasukan mo. So, better to be sure, pumunta ka na sa City Hall. Kailangan i-report talaga yan. Or either, tanungin mo kung Hakengai siya ka ba, manpower ka ba, or yung company. Tanong mo kung sila nag-report na or ikaw ang pinagre-report nila. Depende po pala. Depende yan. Kasi meron tayong inasikaso, sabi nung manpower, hindi nila marireport, so pinakiusapan tayo na bitbitin yung bata, dalhin sa City Hall para i-report. Okay po. Ganun yun, no? Ano ang pangalawa nating katanungan, Mrs. Hussein? Sa ating ikalawang katanungan, dumating na po yung aking Hakaki para sa permanent residence. Okay. Ano po lang po yung aking Kenku Hokkien, tinatanong ko po sa Yakuba, mga June pa daw po ako mag-i-start magbayad. Di po ba yun makaka-epekto sa pag-renew ko ng alien card? July 26 po ang expired ng alien card. Next week po kasi, bala ko na po sana mag-renew. Card 2 months before. Di po ba ito makaka-epekto? Ay, hindi. Kung halimbawang fully paid ka naman, walang yan. Kaya kasi nasabing June, ibig sabihin fully paid ka. Kasi kung may babayaran ka, that time na nagpunta ka, sabihin, eto, may babayaran ka. Kasi ang start ulit ng bayaran minsan, nasa June na, depende yan. Kasi kaparis ko,
may start ng date ng bayaran, ng month. Kaya hindi magkaka-effect yan kasi ibig sabihin, kaya nagpunta ka sa City Hall, fully paid ka. Hindi magkaka-effect. Pero still, mas better to be sure, pagpunta mo doon, sasabihin naman sa'yo ng immigration, hindi naman, pag sinabi nila, oh sige, kailangan makita muna namin yung bayarin mo bago ka namin i-renew. Sasabihin naman, hindi naman magiging big deal yan. Pero kung ang City Hall itself, sinabi sa'yo, na June pa bayaran mo, ibig sabihin wala kang utang. Yes, Miss Saint. Thank you po. Bali, sa ating third question, yung anak ko po, anak ng Japanese, 31 years old na po siya. Gusto pong pumunta sa Japan at hindi po kami kasal ng tatay niya. Oo. Paano po kaya siya makukuha? Single mother po ako. Pero nakapirma naman po ang tatay sa birth certificate niya at may hangko po. Okay. Depende, ano ba status ng visa mo dito sa Japan? Kasi kung halimbawa, ang status ng visa mo naman, dependent visa or kung di ako nagkakamali, or spouse visa, pwede mo naman siyang kunin, COE. I-apply mo siya ng COE basta may proper documents ka lang at saka mga bayarin. Complete ka, wala kang utang. Pati yung kung spouse visa ka, yung husband mo, syempre isa sa sponsor, kailangan fully paid din yun. Pwede yan naman kunin yun. Kaya lang single, ibig sabihin, sorry. Single parent siya. Ngayon, kung may proper income ka, pwede naman yun. Ang mahirap lang pag Seikatsuhogo ka, sagot ka ng gobyerno. Yan, medyo sensitive yan dahil ibig sabihin, pag Seikatsuhogo ka, hindi ka nagbabayad ng mga taxes niyan dahil libre tayo sa ospital niyan pag Seikatsuhogo. Yun ang alam ko, dahil sagot ka ng gobyerno. Kaya ang niyan, kung may proper income ka at bayad ka sa mga dapat mong bayaran, pwede mo siyang kunin as COE. Pwedeng itry. Kung halimbawang pwede naman siya magpa-assist sa atin. Yes, Mrs. Sain. Bali po sa ating fourth question, ma'am, ano po ba yung tawag sa family registry na kukunin namin sa City Hall para po maayos yung judicial recognition of foreign judgment? Nagpunta po kasi kami sa City Hall, wala daw po kaming konsekutohon dahil Pilipino daw po kami. Hindi po kami makakakuha kasi nga daw po, wala namang konsekutohon ang Pilipino dito. Matik yan. Wala pong family registration ang mga foreigner dito. Only for the Japanese lang po yun. Meron lang po tayo mga Jumisho, residence card, yung mga ganyan, yung mga my numbers. Pero para magkaroon ng family registration, kasi kito, only for local, only for Japanese citizen. So, bali, ang pinaka-replacement po pagka walang kusikitohan, kasi daw po kailangan nga doon sa jurisdiction of yung judgment niya, foreign judgment. Bali, kapalit na pwede niya isubmit sa lawyer? Jumisho. Oo. Okay. Jumisho. Kasi foreign divorce ba ang ginagawa niya? Recognition? Sa adoption po, para ma-acknowledge na sa Pilipinas. Nag-a-apply siya ng adoption dito sa Japan o sa Pilipinas? Okay na po daw sa Japan, pero kailangan po, ito po yung dati po nag-ano na sa okay. Follow-up na po, Pilipinas po. Kukuha siya ng Jumisho. Yun ang pinaka doon. Family registration, yung Jumisho. Yes. Kuha siya ng Jumisho, ita-translate yon. And then yung mga alien card ng bata, lahat, etc. Tsaka yung galing sa judge, pinasahan na natin siya ng sagot dyan, pero siguro hindi niya masyadong bali yung galing sa judge, ita-translate lahat yun. Kasi pwede namang yan dito, yung ganyang adaptation pala dito sa Japan. Pero, yun nga lang, sa Pilipinas, i-re-apply niya pa rin yan. Magsisimula pa rin sa Pilipinas. Yes. Yes po. Okay po, thank you po. Bali po sa ating fifth question. Yes. Tapos po, SSW visa na po ako last October 2025. Maaari na po bang dalhin ang pamilya ko dito? Totoo po ba yun na pwede ko na silang dalhin sa Japan? Alam ko may certain years na pwede mong madala ang pamilya mo. I just don't know kung tatanggalin yan or dediretso pa rin kasi maraming bagong rules ngayon na ginagawa ang gobyerno ng Japan. 'Di ba, ng bagong ministro. So kailangan, if I were him or her, pumunta siya sa immigration, itanong niya. Huwag na siya magtanong kung kani-kanino sa immigration mismo at sasagutin siya doon. Yes, Mrs. Sain.
Sa atin pong sunod na katanungan, tanong ko po, hakin kasya po ako nag-work. Wala po akong Koyu Hoken. Tapos po, kinuhanan po nila ako ng Koyu. Kasi lagpas na ako ng 60. Opo. Tapos bago, inalis na po yung Koyu ko kasi daw po dapat umabot daw ng 80 hours per month. Ano Oh. na po mangyari sa 4 or 5 years kong nahulog sa Koyu Hoken? As it is yun, ang mangyayari no, kung gusto niya, voluntary, pwede siyang pumunta. Pumunta na lang siya sa pension office. Magtanong siya sa pension office dahil yan ang alam nila. Ang Koyu Hoken kasi naka-Koyu Hoken siya, tinanggal yung Koyu Hoken niya dahil 60 na siya, tsaka yung oras niya ng trabaho. Punta siya sa pension office o kaya sa Hello Work, sa labor. Pwedeng itanong yan. Doon ang pinaka-final niya mga sagot. Para sigurado. Para sigurado, wag na kung saan-saan magtanong. Yes, Miss Saint. Next po, sa ating ikapitong katanungan, kung umabot ka po ba ng 65, yung pension ng Shakai Hoken at pension ng survivor, makukuha po ba ng sabay ito? Ano yung ang tawag doon, Miss Saint, paulit? Ayun daw pong Shakai Hoken at survivor. Survivor, ibig sabihin ng ano yon, yung ano niya, sarili niya bang ano yon, yung sa asawa niya? Survivor Yun po, pension. galing sa asawa yun, di po ba? Oo, survivor galing sa asawa ang alam ko kung di tayo nagkakamali. Oo, hindi, kung halimbawang 65 na siya, sarili niya, makakakuha siya sarili niya nung pension niya, kung nagbabayad siya since before. Iba pa yung nakukuha niya sa asawa niya, hindi naman maaano yun. Hindi ko lang alam kung leles ng pension yun, pero I don't think so. May kwenta sila dyan Pumunta siya sa pension office, mag-explain siya, dahil meron siyang survivor, yung hindi ko alam kung Kosei Nenkin ang nakukuha niya na survivor pension. Tapos yung Koyu Hoken niya. If I were her, pumunta siya direkto sa pension office. Sasagutin siya doon. Kuha na lang siya ng appointment. Depende. Kasi usually ang pension office ngayon by appointment na. Yes, Mrs. Sain. Yes po, thank you po. Para po sa ating huling katanungan, Yes. kapag po ba nagtrabaho ako ng Sabado at Linggo sa iba, makukubi po ba ako sa main work ko, sa public ang pinapasukan ko, at present? Since Monday to Friday lang po kasi, ang plano ko po sana mag-work ng Saturday and Sunday sa iba. Makaka-apekto po ba ito? Anong status ng visa niya, number 1? Oh, wala Kasi- po siyang Kasi kung ang status ng visa niya is yung mga SSW, training visa, hindi pwede yun. Hingi siya ng permiso sa sa immigration. Kung halimbawa, ang status niya is spouse o kung ano man, lalo na pag dependent visa, hindi rin pwede. 28 hours lang ang pwede magtrabaho yan. Depende sa status ng visa niya. Okay po. Depende sa status. Yung status ng visa niya, kung sasabihin niya, pwede natin sagutin. Okay po. Yes, Miss Singh. Yes Oo. po, thank you po, Miss Vicky. Sa ngayon po yan po ang ating mga katanungan. Okay, kamusta dyan sa Pilipinas? Yung nangyayari? Ganun pa rin po ang maraming mga fake news na kesyo nasa Amerika na daw po si Senator Bato at kesyo meron naman po daw na nahuli na daw. Iba-iba po. Kaya nga Ano yung katotohanan? sa bagay. Okay, Mr. Say, maraming salamat and have a nice, it's Monday, have a nice weekdays. Yoroshiku onegaishimasu. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Yan po si Mr. Sen at ang mga katanungan, ipasok nyo lang po sa FB page. Mag-usap tayo by Vicky Osawa at sasagutin po namin yan. Okay, waiting lang po. Thank you po and have a nice weekdays.